Si Ginoong Stephen Kua, ang presidente po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Bali, ako ng Executive Director ngayon ng PAGASA, ng Association. Salamat. Executive Director. Opo, Okay lang. Maraming salamat, sir. Thank you po sa pag-correct sa akin. Sir, ano ang aming aasahan sa mga susunod na araw? Kasi sabi ho, may pagtaas sa inyo pong mga miyembro na mga produktong ibinibenta po nila. Okay, linawin ko ha. Opo. Hindi ko sinabing may pagtaas sa mga miyembro namin. May pagtaas ang benta sa amin ng manufacturers. Okay? So sila yung nagtataas, di kami. So, magtataas sila ng presyo. Siyempre, natural, may papasa rin namin sa mamimili, no? Pero yun na nga, kakunti lang na items, saka wala pang 10 manufacturers ang magsabi. Okay? Dahil nakiusap nga si Presidente kung pwede sa 16th ang increase. No? Itong mga to, siguro hindi na nila kaya talaga dahil unless magsara muna sila. No? Maghintay sila hanggang 16th, di ba? Which is not also fair to the tauhan, ang mga empleyado nila, di ba? So, to carry on, para tuloy ang kanilang negosyo, mag-adjust na sila ng presyo. Also, yung dalawa dun sa mga nabanggit kong manufacturers, they're not based in Metro Manila. They're based somewhere down south. Okay? Visayas, Mindanao. Because of that, yung transport, logistics, shipping, yun ang mahal. Kaya kailangan nila mag-adjust. Opo. Pwede ho bang, kung meron lamang ho kayo, ano po yung mga produktong ito na aasahan po natin may pagtaas? At kailan po namin ito mararamdaman, sir? Well, nabanggit na April 1, no? So, kaagad na yan, April 1. Now, as to what items, no? Ang isang manufacturer, maraming produkto, hindi pwedeng iisa at dadalawa, okay? So, napakarami ng produkto. So, we're talking about one company and one brand. No, they sometimes carry 2 brands, okay? So, napaka-isolated case lang. So, ang medyo malaki lang na in-increasean, okay, meron dong noodles, meron dong candies, pero ang malaking increasean is itong particular brand ng bottled water. Okay, isang brand lang yan. Maraming brands ng bottled water, no? And the other one is a chemical company, no? Relaxant, no? Pampahid sa masakit na muscles, no? Siguro ang kanilang raw material imported lahat. At siguro malapit na maubos ang kanilang raw material. Kaya kailangan mag-adjust sila ng presyo. Oo. Sir, yung sa tubig, no? Bakit po magtataas? Nabanggit ko, outside Metro Manila ang production, dadalhin pa nila sa Metro Manila, natural, malaki ang cost nila. Ba? Unless yung iba, nasa Laguna lang ang planta, malapit. Pero yung mga malayo, shipping, tracking pa, doble. More or less, magkano po kaya ang pagtaas sa mga presyong ito po? It's just like you're asking me to give you a list of 15,000 items with the different increases, no? Kasi hindi pare-pareho ang increase nila sa iba-ibang brand. Mas malaki ang increase nila doon sa malalaking lalagyan ng tubig, 5 gallons. Yan. Ang point nila, yung may kayang bumili, tsaka negosyante, bumili nun, kaya nilang i-absorb yung increase. Yung mga maliit na bote, no, 25 centimos lang ang tinaas. Yung iba, 50 centavos lang na litro, no? Para hindi masakit sa bulsa ng mamimili at kayang bilhin at hindi mapunta sa kalaban nila ang merkado. Sa mga nakikinig po ngayon, sir, no? Hindi pa kasama rin yung mga imported, di ba? Yung mga opo. Sa countryside, di ko naman monitor, no? Ito yung pinag-usapan natin mga Metro Manila. So, kami, nationwide kami. Pero yung mga nasa countryside, no? May manufacturers din doon. Okay? So, meron din silang sariling manufacturers. Hindi ko alam kung nagtaas na o hindi pa. Hindi ko makita yon. Now, you're saying imported na yung item? Hindi ko rin makita. Pero yung sangkap, karamihan ng produkto natin sa Pilipinas, puro imported eh. Hindi tayo nagtaguyod ng sariling pagpapalaki ng kahit bigas yan. Nag-import tayo, di ba? Sir, meron po kayo mga miyembro na kasi may panukala kung pwede raw ay magbawas ng mall hours, kuryente sa mga malls, sa mga supermarkets. Ano po yung mga pagtitipid na ginagawa ng mga members po ninyo? Okay. Yung hindi panukala yun, no? Yun ay initiative ng private sector ng mga malls. Sila ang nag-initiate nun, hindi gobyerno, no? Ang point nila, yun ang tulong nila sa lipunan para hindi gumamit ng maraming kuryente. Nagbawas sila ng 1 oras bawat araw, no? So, kapag weekend, mas maaga magsara. Kapag weekday, mas late magbukas ng 1 hour. So, matitipid sa kuryente at pangangailangan ng kuryente at krudo.
no? Sa isang lipunan kung magbawas ang yung tatlong major malls lang di ba? Ibang malls di ko na alam kung anong policy nila. Okay, kasi hindi naman siya panukala o batas. Ano lang 'yan. Sariling initiative lang, policy lang ng negosyante, no? Now, supermarkets, we don't need to do that right now. Of course, we'll review, we'll see along the way. Sino bang ayaw ng mas maaga magsara para tipid sa kuryente? Pero pangawal mawala kami ng customer, mapunta sa katabi naming tindahan, di ba? So those are all elements you have to include in making your decision, no? In fact, meron nga kaming member, mula nung COVID-19, 6:30 nagsasara ng gabi, hanggang ngayon, 6:30 sila nagsasara. Ang point nila, makakatipid pala tayo no? Bawas sa tauhan, sweldo, bawas sa kuryente. So, they close at 6:30, not early. Sa krisis po na ating kinakaharap ngayon, meron ho ba kayo mga kasamahan na nagtanggal na ng tao dahil po sa sitwasyon? Walang mag-admit yan. Okay? So far, hindi ko alam kung meron. Pero manufacturers may mga nagbanggit na kapag hindi umabot ang raw materials ng iba, baka mapilitan silang magsara ng production line at hindi naman exactly layoff. Siguro, imbis na 6 days a week, magiging 3 days a week ang pasok dahil wala namang raw materials na paggagamitan. No, I mean, iba-ibang situation, iba-ibang kumpanya. So we cannot say na, lahat ng manufacturers ganun ang gagawin. We don't know. Kanya-kanya diskarte based on circumstances and situation dun sa kanilang mga plant at kanilang mga kumpanya. Sir Steven, may ambag ho ba or malaki ang maitutulong ho sa inyong sektor nitong state of energy emergency? Alin? Kung malaking may tutulong... Oo, may maitutulong ho ba ito? May ambag ho ba ito sa inyong sektor, itong state of energy emergency na idineklara ng Pangulo? Kung may naitutulong sa amin. Well, pag-announce niyan, is ikabubuti ng buong lipunan, no? Hindi lang naman sa amin. Pakakatulong sa amin, makakatulong at makakasama, both. Pros and cons yan, di ba? Maganda actually ang mungkahi ng isang miyembro namin, past president namin, no? Si Fred Gravador, no? Binungkahi niya kanina, pag di na lang mag-close ng isang araw ang malls. Malaking matitipid. Yes! Isang araw? Everybody knows na, kung alam mo na Monday close, di huwag ka pumunta. Di ba? Ang laki na matitipid sa kanila, sa kuryente, traffic, sa mga mamamasahe, di ba? Yung sweldo, well, they'll have to fix that kung paano gagawin, no? Sacrifice nga We need everyone's sacrifice. Hindi pwedeng, komportable yung iba, tapos yung iba, naghihirap, di ba? Katulad ng mga namamasahe. Kaya nga, hindi pinayagang magtaas muna ang pamasahe, di ba? Kasi for every decision, may tatamaan sigurado. May magiginabang, meron namang matatamaan, di ba? Wala namang perfect decision yan Tama. Kaya yung tinanong mo kung nakakabuti o nakakasama, both. Nakakabuti at nakakasama sa amin, di ba? Sir, yung one day na ano ang pagtanggap dito ng mga members po ninyo? Say, one day, pili tayo ng araw. Malls yan, Lourdes, Opo, hindi okay. supermarket. Okay, Malls. Hindi kami malls, supermarket kami. Mga supermarket. Sa supermarket, wala namang ganun, sir, ha? Ano yan? Sa supermarket, wala namang nakaisip nun, ha? Magagalit ang taong bayan kapag nagsara kami ng isang araw, di ba? Oo, totoo, Ano palagay totoo. mo? Di ba? Totoo. Susumpa kami. Hindi na babalik sa amin yun. Susumpa kami ng mamimili. Saka di lang yun. Kapag nagsara ang isang araw ang supermarket, lahat ng tao sa pupunta, neighborhood store, sari-sari store, convenience store, hard discounter, ang daming klaseng pwedeng pagbilhan, di ba? Unlike malls, wala kang pupuntahan kasi ilan bang malalaking malls, di ba? Kakonti lang. Yun. Kaya pwede sa malls, hindi pwede sa supermarket. Pero sa supermarkets, kinagat na rin po ba itong bawas ng isang araw? Isang oras? Lourdes! Yung bawas ng isang oras. Opo. Kanya-kanyang diskarte yan. Kanya-kanyang diskarte. It's hindi patas, hindi ordinansa. Yan ay company policy. No? So kung sinabi ko nga sa iyo, yung isa nga, mula nung COVID-19 hanggang ngayon, 6:30 nagsasara . Policy na yun. Kasi di na kailangan mag-post ng till late. Nakita niyo, pwede pala mag-adjust ang customers niya . Sir, ano po mensahe ninyo sa aming mga mamimili sa ating mga kababayan, sir, sa usaping ito, sa krisis na ating kinakaharap? Okay, bago ang mamimili nalilito na rin. Tama. So ang aking mensahe ay para sa gobyerno na sana maglabas ng mga malilinaw na alituntunin sa bawat sektor ng lipunan. Kayong mga mamimili, ganito dapat gawin nyo. Kayong mga namamasahe, ganito dapat gawin nyo.
Kayo mga nag-aaral, ganito gawin nyo. Yung mga pumapasok sa opisina, kung pwede, ganito gawin nyo. Work from home ba? 4-hour work week ba? Less hours ba? Di ba? So, sana malinaw ang palituntunin or suggestions, no? Mga payo, mungkahin, kung anong mas magandang gawin para makatulong sa nakakarami, di ba? Oo, kasi right now, kung sabihin mo anong bibigyan sa mamimili, nalilito ang mamimili, di ba? Kasi hindi na alam kung anong gagawin, tsaka ano eh. So, kung galing sa gobyerno, trickle down to different agencies, government agencies, trickle down to the different establishments, no? Private establishments, trickle down later on to the mamimili, di ba? Then, kasi, oo, yan ang sabi na para makabuti sa buong lipunan eh, di ba? Part ko ng lipunan eh. Ano dapat gawin ko? Para hindi wag ako dapat pasaway, di ba? May pagkukulang ho ba yung gobyerno, sir, sa tingin niyo ho sa pag-handle nitong krisis na to? Yes, ma'am. It's been 4 weeks. Today is the 28th day. It's been a month since nag-umpisa yung conflict sa Middle East. I think they should act faster. Nag-act na po pero para sa inyo hindi ho mabilis yun? Nasa meeting ako 2 days ago with Secretary of Trade and Secretary of Agriculture. They did not state any clear guidelines. He just came up with the advice for the President na magkaroon ng executive order na i-price ceiling ang imported rice 5% broken na up to 50 pesos. Yun lang. Which my members may not be able to comply kasi yung cost of distribution, cost of logistics, shipping, no, sa mga island provinces like Palawan, like mas malaki pa, so beyond puhunan. So they will not price na lang kaysa hulihin pa sila na beyond puhunan, beyond 50 pesos per kilong binebenta. How about... Yun lang na pagmitingan. 30 minutes. So I'm saying kulang. Oo. Sir, how Alam about... ko mahirap sa gobyerno ngayon, hindi mabilis. Kasi for every decision you make, may tatamaan, na sinabi ko sa'yo, may tatamaan at merong makikinabang. Diba? Pero sir, kaya lang, they have to step up. They have to step up. You know? Sa ibang sektor, sir, sa inyo, no, sang-ayon ba kayo or tama ba itong ayuda sa ibang sektor na ibinibigay na tulong ngayon ng gobyerno? Okay, Lourdes, ang solusyon, merong urgent, merong short term, at merong long term. Kapag yung ayuda ginawa mong long term, mali na yun. Pag ang ayuda ginawa mong urgent, pwede yun. Kasi kailangan ng kumain ng tao eh. Bakit nabalitaan mo yung kahapon, may nang nagpagasolina, tapos full tank, tapos tinakbuhan niya. Opo. Pasaway. Kasi wala na, anarchy na yan. Dahil ang point niya, di ko na kaya, bahala ka sa buhay niya, huliin niyo ako. Di ba? Ayun, iwasan natin yung ganon. Kaya dapat maglabas sa gobyerno ng malinaw na alituntunin, no, guidelines for citizens to follow. I'll give you an example. In Japan, in Malaysia, they're kumungkahin nila, ang government nila is saying, do not wear coat and tie to office. Mag-short sleeves na lang para tipid sa kuryente ng aircon. That's one example. It's very simple, pero malaki ang tulong pag pinagsama-sama mo collectively. Sir, sorry, pero may konti lang po last. Sa tingin niyo ho, hindi handa ang administrasyon na humarap sa ganito? Alam mo, walang handa sa any crisis. COVID-19, gera sa Russia and the Ukraine, walang handa niyan. Kasi number one, ang dami namang banta, hindi naman natuloy eh. So walang maghahanda niyan, di ba? So walang gobyernong handa dyan. Yes, yung iba, nag-impact. Yung iba, tama, handaran na tawag doon, no? Like Japan has 282 days of oil, no? Ganun karami, no? Pero number one, wala tayong kakayahan. Number two, isang lugar, di ba? Ang pera kasi kung saan napunta, di ba, Lourdes? Ibang kukasaban na naman yan. Pero kung ang pera ginamit sa wasto, siguro mas handa tayo, yes. That's the answer. Sir, maraming salamat ha sa inyo po mga sinabi ngayon. Thank you po sa inyong mga impormasyon. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Mabuhay ka, Lourdes. DZXL Exclusive. Ganda, no, ng mga sinabi ni Sir Stephen Kua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. May confirmation, hindi na kasi kaya ng mga members ho nila, no, na mga supermarkets, na hindi magtaas kung yung pinagkukunan po nila hindi nagtaas. Okay? Nilinaw ho ni Sir Stephen yon. Yung pinagkunan,
ng produkto nagtaas. Natural, bibilhin ho yun ng mga supermarkets, may dagdag. Hindi naman ho pwedeng laging, ang tawag doon, malugi, no? Negosyo ho yan. May mga taong umaasa, may mga empleyadong pinasisweldo, may mga bills na binabayaran. 15,000 items. May mga pagtaas, kabilang na ho yung medyo may mataas ho itong bottled water. Yung mga nagtatanong, Lourdes, okay lang yan. Kasi may mga, importante po ito kasi may mga negosyo na talagang buibili na maramihang bottled water plus yung mga mommies. Napaka-importante. Kahit ako, dependent ako sa mga bottled water, di ba? Yung mga nagpapamasahe dyan, Peter, mahilig ka magpamasahe, wag mo na ngayon. Kasama raw to sa mataas din. Yung mga muscle, relaxant. Yung mga sa spa, di ba? Oo. So, kasama yun kasi yung mga ingredients doon. Ngayon, yung mga malls, may sa supermarket sa pinag-uusapan dito sa malls, may nagsabing, sige, gawin natin one day. Sa supermarkets, hindi uubra na magsasara ng isang araw. Hindi pwede yun kasi anytime bibili ka ng bigas, mga pagkain, budget for a day na magkaroon ng laman ng tiyan mo, isip mo, di ba? Sa supermarkets, may nagsabi, baka raw pwedeng one day, isara. O pwede rin yun, di ba? Makatipid, di naman araw-araw buwibili ng mga bench o mga pantalon ng mga pampaganda, yung mga kababaihan, minsan lang yan, usually weekend. May isa kasing mambabatas nagpanukala na kung pwede bawasan ng 1 hour, pero nilinaw ni Sir Steven na ginagawa na po ito ng ilang mga negosyante, no? Walang batas, walang nag-utos, kundi initiative bilang tulong. Sa pinakahuli, gusto ko yung sinabi ni Sir, no? Kaya tinanong ko pa siya, sabi niya, dapat yung gobyerno on top talaga siya. May malinaw siyang direktiba sa lahat. Gobyerno ang masusunod Ito yung ating dapat gawin. Ito yung dapat gawin ni ganito ganon. So meron siyang suhestyon, panuntunan na malinaw para sa lahat. Diba? Napansin ko kasi ngayon nagkanya-kanya siya. Diba? Totoo lang. Oo, nagkanya-kanya. Yung Department of ganito may declaration na ganito. Yung Department na ganito may declaration. Ang taong bayan na taranta, natakot.